alalahanin, panahon tayo'y inalipin, pagliligtas niya sa atin. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal at ginigilig ko mga kapatid, mga kapanalig, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Panginoon o kilala sa Transfiguration. Pinamalas ang ating Panginoon kanyang kaluwalhatian. Niluwalhati siya ng Ama sa pamamagitan ng paglaluwalhati niya sa kanyang mabubuting gawain para sa kanyang Ama. Magliwanag dinawa sa atin at maging liwanag sa ating mga tahanan, sa ating mga buhay, si Kristong tunay na liwanag ng ating buhay upang sa kanyang pagtanglaw sa atin, maisama at maakay niya tayo sa daan patungo sa kanyang Ama. Simulan natin ngayon ang ating banal na pagdiriwang ng may pagsisisi at kapakumbabaan nating idulog ang ating mga kasalanan upang tayo mapatawad at maging bahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkup bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pagindapating maging tagapagmanang kanyang katambal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagdiliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang nagdilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay.
Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa lupa, sa ulap. Bumaba ito sa lupain at nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay pagdilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga lupo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ang kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon na daigdig. Ang langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa aninmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nagsaksihan namin ang kanyang kadakilaan ng ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala at ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyong hanggan sa mananaag ang araw ng Panginoon at ang sinag na tala na nang umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at puting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig nyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias.
Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito'y may tinig nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Mga ginigiliw kong mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pagbabagong anyo ni Kristo, pinatikman niya tayo ng isa na namang higit pa sa kababalaghan. Higit pa sa kababalaghan. Sapagkat ito ay pagpapatotoo ng kanyang pinanggalingan, marahil, o ito yung kanyang pagpapatikim sa atin ng kanyang tunay na katatauhan. Christ transfigured more than anything else, not to show off His glory, not to show off His identity, not even to show off His authority and power, kundi ito ay pagpapamalas at may kaakibat na paanyaya. Ayun, no? Paanyaya ng ating pagkilala sa kanyang kalooban. Pag sinabi mong kalooban, pag sinabi mong katatauhan, identity, mga kakapatid, mas malalim ang kahulugan nito sa atin. It's more than meets the eye. No, it's more than meets the eye. It's more on nababanaagan natin. Pagkilala is more on recognizing who Jesus really was and who really is. Sapagkat kung ating titignan, pinamalas niya at binilinan niya. Binalaan niya ang kanyang mga, huwag niyo munang sasabihin hanggat hindi mangyayari ang pagbabalik o yung muling pagkabuhay ng anak ng tao. Why? Because when they saw and they witnessed the resurrection of Christ, it will remind them of this first encounter of His glory. Hindi pa lubos ang pangunawa ng mga alagad ang patungkol kay Kristo. It's more than overwhelming. At hindi na unawaan ito, no? Bagkus sinabihan niya sila, huwag mo na sasabihin, bagkus bumaba muna tayo. Bumalik tayo sa taas sa baba. Bumalik tayo, makipamayam tayo sa kanila. More than anything else, Christ invited His disciples to experience, no? Na sa kabila ng kanyang kadakilaan, ng kanyang kaluwalhatian, ginagawa pa rin niya ang magpakumbaba. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Tayo inaanyayahan din ng magbagong anyo. Hindi para ipakita ang kadakilaan ng ating pagkatao. Hindi para taasan natin ang ating level ng ating pagkatauhan at ikumpara natin sa ating kapwa-tao. Christ warned His disciples not to tell it anyone. Baka magkaroon sila ng feeling of entitlement. No? Ang Diyos namin, ang Panginoon, ang guro namin, napakadakila niyan. Makapangyarihan yan. Baka pumasok sa isip ng mga ito na dakila ang aming guro, huwag niyo kaming basta-basta kakantihin. Hindi ganun. Bagkus nais niyang paalam sa atin that there is more than meets the eye in every one of us. May kadakilan. Wangis tayo ng imahe ng Diyos. Wangis tayo ng imahe ni Jesus na kanyang kabahagi ang Diyos Ama sa kanyang katatauhan. Kaya dahil dito, inaanyayahan niya tayo to bring out the best in us. If there is something in every one of us that is more than meets the eye, that means there is something that is yet to come. The best is yet to come in every one of us. So bring it out. Ilabas natin. Ipamalas natin. Gawin natin ito para sa ikadadakilan ng Diyos. Hindi na ikadadakilan natin lahat. Sapagkat ang wangis nating ito na hango sa imahe ng ating Diyos Ama na ibinahagi niya sa kanyang anak at ng Espiritu Santo, pinagbubuklod niya tayo. And therefore, goodness, more than goodness, and the best thing that ever happened to us is when Christ showed to us,
have shown, no? Revealed to us. Pinamalas niya sa atin. Ito siya, maluwalhati siya. Busilak. Dalisay ang kanyang katatauhan, ang kanyang imahen na naghihintay. And when the time comes to witness, the disciples will witness the resurrection of Christ, they will be reminded, yung pala yun. Walang pagkakaiba ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang muling pagkabuhay sa unang pagtatagpo nila nitong kanyang pagbabalik o pagbabagong anyo. At ang pagbabagong anyan ay nadudulot ng kaliwanagan. We need the light, therefore, to remind us to go back to the true essence of our true identity. Wangis tayo ng Diyos na may busilak, merong malinis, at meron dakilang wangis mula sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagbabagong anyo, inihayag ng Ama ang kaluwalhatian ng kanyang anak. Hindi natin nakikita ngayon ang kanyang kaluwalhatian, subalit sa ating paghihintay sa kaharian. Manalangin tayo sa Ama, sa ngalan niya. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Sa pamamagitan ng simbahan, naway maglining ang kaluwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga bansa naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga taong nagdurusa naway makita ang kanilang hinaharap sa nagbabagong anyong manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga yumao naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng niluwalhatiang katawan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Panginoon Diyos, nakamamanghang narito kami. Tanggapin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito. Natitipon upang marinig ang iyong mga salita at mag-ari ng sakripisyo na iyong anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang ibig mo, ang gamit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Ihahandog sa iyo. Buong puso kong inahalay sa iyo. Kapuri-puri ka Diyos, lumikha ng sanglibutan mo sa kalandaw. Narito ang aming may-ari. Lahat ay Nagbibigay biyaya, ng aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian.
Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadiliman dulot ng kasalanan sa amin ay maparam nawa sa sinag niyang maningning. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagada ay nakatingin. Pinuspos niya ng kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangambat takot ng mga alagada sa magaganap sa krus. Dito inilahad niya ang kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama,
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas ng hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Cordero ng Diyos,
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilig ko mga kapatid, kay Kristo narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong lahat na nakikibahagi at gumaganap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin. At ikapagiging kalarawan ng niloob mong pagpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumay rin Pagbalain mo nawa kami lahat ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humay tayong taglay ang kadakilaan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, ecelitanis hostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic et termino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod at sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoon Heso Kristo sa kabanal-banalan na sakramentos ng altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, aalalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalang sa kordero ng Diyos na nagaling ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut roque comporsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo preste Eis. Omni delectamentum in sia bentem. Oremus. Deus, cui nobis ob sacramento mirabili, passionem tui memoram reliquisti, tribue coesimus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, et redemptionis tui fructum in nobis vigiter sentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin
ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami